Ang kanina'y inaantok kong diwa, ay biglang naglaho ng pagbuka ng mga mata ko ay nakita ko si Sian sa labas ng pintuan ng kwarto nito. Hindi ko na malayang nakatulog pala ako sa kwarto nito, dahil na rin siguro sa sobrang pagod. Nilinis ko kasi ang kabuuan ng kwarto. Pinalitan ko rin ang mga bed cover nito. Pati ang mga kurtina ay pinalitan ko na rin. Gusto kong sanayin ang sarili ko bilang asawa nito. Gusto kong magampanan ng maayos ang tungkulin ko bilang asawa ng isang Sian Larson, kahit pa hindi ako nito mahal. Who do you think you are, para pakialaman ng kwarto ko? Ani Sian at diretsyong pumasok sa loob, kaya mabilis na rin akong sumunod dito pagkatapos kong isara ang pinto. Nakagat ko na lang ang lower lips ko, upang pigilan ang sakit dulot ng sinabi nito. Pasensya ka na kung naisipan kong gawin iyon, saad ko sa bahagyang nanginginig na tinig. Nakita kong pabagsak itong humiga sa malambot na kama, at dahan-daang pumikit at namayani sa pagitan namin ang katahimikan. Kumusta ka? Basag ko sa katahimikan. I'm not fine. Iritable nitong tugon, subalit nakapikit pa rin. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa paanan nito, at pinagmasdan ang gwapong mukha nito. Gusto mong masahiin kita? Alam kong pagod ka sa trabaho. No thanks. Maagap nitong tugon. Napalunok ako. Alam kong pagod ito. Sige na, bilang asawa mo, tungkulin ko rin ang masahiin ka, pangungulit ko kahit hindi naman ako magaling sa pagmamasahe. Napaatras ako nang bigla itong bumangon, at madilim ang anyo ng mukha nito. Hindi ko maintindihan ang kakaibang kaba, nang mapansin ko ang matatalim nitong tingin sa suot ko. Isang simpleng dress na bulaklakin ang suot ko, at ito ay kulay itim. Bahagyang nakasilip ang aking cleavage, at alam kong doon nakatitig ang mga mata nito. Okay, kung ayaw mo, lalabas na ako, kandautal kong wika, sabay talikod subalit, mabilis rin itong hinablot ang braso ko, dahilan upang bumagsak ako sa matipuno nitong dibdib, at naamoy na rin ang sobrang pabangong gamit nito. Bumagsak kami sa kama, at napaibabaw naman ako sa katawan nito, kaya hindi ko malaman ang aking gagawin, lalo na at may bigla akong naramdamang kakaiba na namang init. Katulad noong gabi sa honeymoon namin sa Paris. Where do you think you're going, wife? Namamaos na saad nito. Parang lumukso ang puso ko, pagkarinig ko sa huling katagang binanggit nito. Naging sunod-sunod ang paglunok ko, nang mapansin ang namumungay nitong mga matang nakatitig sa aking mga mata. Pagkaraan ay nakita kong dahan-dahan nitong inilapit ang mukha sa aking mukha, dahilan upang mas tumindi ang hindi maipaliwanag na nararamdaman sa mga sandaling iyon. May kasalanan ka sa akin na dapat mong pagbayaran ngayon din, mariing saad nito. Natigilan ako nang maamoy ang amoy alak nitong hininga. Ngunit ang higit na nakapagpatigil sa akin, ay ang tinutukoy nitong kasalanan ko na. Hindi ko naman alam kung ano. Anong kasalanan? Halos nagkasalubong na ang mga kilay ko, dahil sa labis na pagtataka. Tumawa ito ng pagak, at kapag kuwan ay mas hinapit pa nito ang katawan ko sa katawan nito. I saw you with Rigor, mariing saad nito. You're my wife at sa akin ka lang and you're not allowed to date someone. Natigilan ako. Tama ba ang nahihimigan kong pagseselos sa tono ng pananalita nito? Pero mabilis kong iwinaksi ang isiping iyon sa isipan ko. Imposible ang iniisip ko. Teka, sinundan mo ako doon. Hindi ko makapaniwalang tanong. Hindi ito kaagad sumagot, bagkus, mabilis nitong hinuli ang mga labi ko. Bahagya akong napabulong nang maramdaman ang agresibo nitong dila sa loob ng bibig ko. Amoy alak ang hininga nito, ngunit nakakapagdagdag iyon ng kakaibang sensasyon sa katawan ko. Kung maaari nga lang ihinto ang pagtakbo ng oras, ay ginawa ko na, upang mas makasama pa ng matagal si Sian sa ganoong posisyon. Nagseselos ka ba kay Rigor? Lakas loob kong tanong, nang sa wakas ay pakawalan na nito ang mga labi ko. Lihim naman akong nadismaya nang makita ang pagkunot ng noo nito, at pagkatapos ay ang pagtawa nito ng pagak. You are my wife and I am your husband, pero sa papel lang iyon. Who made you think that I am jealous to that Rigor of yours? Anito at dahan-dahan itong bumangon, kaya mabilis akong umalis mula sa ibabaw nito. Hindi ko maiwasang manlumok, siguro hindi na ako aasa pang mamahalin din ako nito. Kailangan ko na talagang tanggapin ang katotohanan sa papel lang kami mag-asawa. And for you to know, asawa kita kapag kailangan ko ang katawan mo,
Anito at walang babaalang hinapit ang katawan ko palapit sa katawan nito. Hindi ako nakahumo ng siba-sibin nito nang halik ang mga labi ko. Ang bawat paggalaw ng dila nito sa loob ng bibig ko, ay tila may halong galit at pagnanasa. Sian. Kinakapos ang hiningang sambit ko sa pangalan nito. I need your body now, so please let me undress you. Anito at wala na akong nagawa sa mga sumunod nitong naging hakbang. Nakakapasong init ang dulot ng bawat paghaplos ng mga palad ni Sian sa balat ko. Malaya nitong nahubaran ang katawan ko nang wala ni katiting na pagtutol mula sa akin. Kakaibang sensasyon ang nararamdaman ko sa mga sandaling iyon, at alam kong ganoon din ito. Hindi ko alam kung paano kami nakarating sa ibabaw ng kama. Anyway, welcome to our new home, bulong nito sa gilid ng tainga ko. Marahan lang akong tumango. Kung saan-saan naglakbay ang mga kamay nito, dahilan upang mawala na ako sa aking katinuan, Sian. Bulong ko nang maramdaman ang paglapat ng mga palad nito sa dalawang mayayaman kong pinagmamalaki. Sweetheart, honest nito. Hindi ko namang maiwasang kiligin ng palihim dahil sa ginamit nitong endearment sa akin. Sa mga pangyayaring iyon, ay masyadong naging agresibo ang bawat isa sa amin, hanggang sa kapwa na kami handa sa paglalakbay patungong paraiso. Daing ko nang maramdaman ang bahagyang sakit, nang sa wakas ay naipasok na nito ang kanyang dala sa aking bahay. Lihim akong nagpasalamat sapagkat hindi na gaanong masakit, hindi katulad noong una kong isinuko dito ang aking kayamanan. Alam kong hanggang ngayon ay wala pa rin itong alam tungkol sa nangyari sa amin noong gabing iyon sa honeymoon namin doon sa Paris, at wala akong balak ipaalam dito iyon. Napansin kong bahagyang natigilan sa ginagawa ang nakapikit, at pawisang sisiyan mula sa tabi ko. Ilang sandali lang ay unti-unti nang bumilis ang pagsayaw nito, at napahigpit ang paghawak ko sa mga braso nito, nang maramdamang sobrang bilis at tila may galit ang bawat ginagawa nito ngayon. Sian, mangyak-ngiyak kong sambit sa pangalan nito, na may kasamang pagtataka dahil sa marahas nitong ginagawa. Tila may halong pagpaparusa ang bawat pagtrabaho nito ngayon, at hindi ko ito maintindihan kung bakit. Holy, sambit nito nang sa wakas, ay natapos na rin ang pag-iisa ng aming mga katawan. Kapwa pagod at hinihingal na ibinagsak ang mga katawan namin sa malambot na kama. So ilang beses nyo nang ginawa ang ganitong bagay? Mariing tanong ni Sian kapag kwan. Napalingon ako dito. Hindi ko makuha ang sinasabi nito. Anong ibig mong sabihin? Taka kong tanong. Oh come on Isabel. Stop acting like an innocent. Galit na saad ni Sian sabay bangon, at tumayo na tila hindi ito hubot-hubad. Nakita kong mabilis itong kumilos para magbihis. Bumangon na rin ako subalit hindi ako bumaba sa kama. Tinakpan ko ang sarili ko gamit ang makapal na puting kumot. Linawin mo Sian. Hindi kita maintindihan. You're not innocent anymore, mariing saad nito, habang itinataas ang pagkakazipper ng sariling pantalon, at kapag kwan ay mariing tumitig sa akin. Napaawang ang mga labi ko, dahil sa sinabi nito. Iniisip pala nito na hindi na ako virgin, at marahil ay iyon ang dahilan ng galit nito ngayon. Hindi ko na napigilan ang pagbagsak ng aking mga luha. Paano ko ba sasabihin dito na ito ang nakona sa pagkababae ko? At ano ang iniisip mo? Na may nangyari na sa amin ni Rigor. Pagtutumbok ko pagkatapos kong pawiin ang aking mga luha. What do you think? Sarkastiko nitong wika. Wala kang pakialam kung may nangyari sa amin ni Rigor. Wala kang pakialam kung ilang beses naming ginagawa ang ganitong bagay. Nanginginig ang boses kong saad. Hindi ba sabi mo, sa papel lang tayo kasal at mag-asawa? Nanggatag ang mga tuhod ko nang makita ang pagdilim ng anyo ng mukha ni Sian. At ang pagtatagis ng mga bagang nito. Kuyom din ang kamao nito, habang nag-aapoy ang mata sa galit. Madumi kang babae. Now I regretted about of what happened between us, anito sabay talikod at ibinalibag nito ang pinto paglabas nito ng kwarto. Naiwan akong nakatulala, habang sunod-sunod naman ang pagbagsak ng mga luha ko. Ang sakit marinig ang mga salitang binitiwan nito. Masakit tanggapin na nanggaling pa talaga ang mga iyon, mula sa lalaking lihim kong iniibig. Simula ng mga pangyayaring iyon, halos hindi ko na nakakasama si Sian sa bahay. Marahil ay sa kondo na ito naglalagi, at alam kong umiiwas ito sa akin. Halos araw-araw rin akong umiiyak, dahil sa sobrang sakit at sobrang kalungkutan.
Wala akong makausap sa bahay. Pansin ko rin na iniiwasan ako ng mga kasambahay. Pasensya ka na ma'am. Kabilin-bilinin kasi ni sir na huwag ko kayong kakausapin, pero hindi ko kayo matiis. Napaawang ang mga labi ko. Dahil sa sinabi ng kasambahay. Ganoon ba talaga kalaki ang galit sa akin ni Sian, para pati kasambahay utusan ang mga ito na iwasan ako? Dahil sa maling akala nitong hindi na ako virgin, at hindi ito ang unang nakakuha ng pagkababae ko. Ang bagay lang ba na iyon ang mahalaga para sa mga lalaki? Pagsapit ng hapon ay napagpasyahan kong dumalaw sa ospital, upang maglabas ng sama ng loob kay Antefe. Ito kasi ang nagbabantay ngayon kay nanay. Wala rin akong balak ipaalam kay nanay ang nangyayari sa amin ni Sian ngayon, dahil baka lumala pa ang karamdaman nito. Ngunit ang madadatnan ko sa ospital, ay hindi ko inaasahan. Parang namanhid ang buong katawan ko. Parang biglang bumagsak sa akin ng buong bigat ang mundo. Parang unti-unti na rin kinikitil ang buhay ko nang matunghayan ang ngayoy nakapikit na si nanay, habang humahagulhol naman si Antefe ng iyak. Naramdaman ko ang mga yakap sa akin ni Antefe. Ayon sa doktor, dumating na nga ang taning ni nanay. Masyado nang komplikado ang kalagayan nito, dahilan upang ito ay bawian ng buhay. Nay, ang daya niyo, bakit mo kami iniwan? Bakit mo ako iniwan? Umiiyak kong sigaw, habang yakap ang malamig na bangkay ni nanay. Di ba bago kami umalis ni Sian patungong Paris, ibinulong mo sa akin na gusto mo pang makita ang magiging anak namin ni Sian? Bakit hindi mo hinintay iyon, Nay? Puno ng paghihinagpis kong saad. Inaasahan kong darating doon si Sian ngunit nabigo ako. Tanging si Dana at Tito Virgel lang ang dumating. Katulad ko, ay labis din ang paghihinagpis ng mga ito. Nasasaktan akong makitang nasasaktan si Tito Virgel, habang yakap-yakap nito ang katawan ni nanay. Dumating ang araw ng libing ni nanay, ngunit ni anino ni Sian ay wala akong nakita, kaya pakiramdam ko mas lalong bumibigat ang sakit na dinadala ng dibdib ko. Asawa ko siya kaya dapat nasa tabi ko siya. Pero ano, walang Sian at hindi ko alam kung nasaan ito. Sinubukan kong puntahan ito sa kondo niya pero bigo ako. Pumunta din ako sa restaurant nito, ngunit ayaw naman akong kausapin ito. Palaging sinasabi ng mga tauhan nito busy ito sa kusina. Umuwi ako ng luhaan hanggang sa napagdesisyonan kong umalis ng Cavite. Nilisan ko ang bahay nito. Gusto kong magpahinga na muna mula sa sakit at sama ng loob. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang paghahanap ko ng trabaho maging si Antefe, na nananatiling nasa poder ni Tito Virgel at naninilbihan bilang kasambahay. Pumasok ako sa isang karenderya bilang tindera. Ayaw kong umasa kay Sian. Siguro kailangan ko lang pangunahan ito, dahil alam kong hindi magtatagal ay palalayasin din ako nito sa pamamahay nito. Sa paglipas ng mga araw, ay unti-unti rin akong naka-recover mula sa sakit ng pagkawala sa buhay ko ni nanay. Ang hindi ko lang alam kung paano makakalaya sa labis na pangungulila sa asawa kong si Sian. Batang-bata ka pa, Isabel. Kung hindi naman nagwo-work ang relasyon ninyo ng asawa mo, pwede ka namang magpahinga. Di ba sabi mo, hindi ka mahal na asawa mo? Dahil napilitan lang itong pakasalan ka. Malungkot akong napalingon kay Aling Petra, ang may-ari ng karenderyang napasukan ko. Naikwento ko kasi dito ang lahat tungkol sa amin ni Sian. Mag-aral ka dahil hindi pa naman huli ang lahat. Buuin mo ang mga pangarap mo. Ipakita mo sa kanya na kaya mong mabuhay kahit wala siya. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung paano gagawin iyon. Matagal na akong nawala ng interes sa pag-aaral. Sian POV. What shall I do, dude? Look, I have been waiting for the right time. Para mahalin ako ng asawa ko. Hanggang kailan ba ako maghihintay na mahalin niya rin ako? I have a lot of dreams, at ang bagay na palagi kong pinanabakan ay maangkin siya sa wakas, I mean her body and soul, pero matutuklasan ko na lamang na hindi na siya buo. Mahina kong saad sa harapan ng kaibigan kong si Dexter. Litong-lito ako kung tama nga ba ang ginagawa kong pag-iwas sa asawa ko. Since that day na may nangyari sa amin, at nalaman kong hindi na ito birhen, dahil sa naunahan na ako ng rigor na iyon, iniwasan ko na ito. Ilang araw na akong hindi umuuwi ng bahay. Naglalagi na ako sa bagong condo unit ko, na malapit lamang sa kinatatayuan ng restaurant ko sa Ortigas. Nagpalit rin ako ng numero ng cellphone ko, para hindi ako nito makontak,
gayon din si Dana at Daddy para walang istorbo o dadagdag sa isipin ko. Alam kong sa pagkakataong ito ay hinahanap na nila ako. At ngayon ay nandito ako sa bahay ng kaibigan kong si Dexter, upang humingi ng advice, dahil sa totoo lang, parang banibiyak ang ulo ko sa kaiisip kung tama nga ba ang ginagawa ko. Napailing si Dexter at saka muling nagsalin ng alak sa baso. You love her, right? Anito, maagap akong tumango. Then you made a mistake. Seryosong saad nito. Sa lahat ng mga kaibigan ko ay si Dexter ang pinakababero at maniakis, pero pagdating sa mga advices ay ito palagi ang aking nilalapitan, dahil magaling itong magpayo na akala mo naman expert pagdating sa mga love problem. Napaawang ang mga labi ko, at napakunot ang aking noo. I made a mistake. Saan banda? Please tell me. Desperado kong tanong. Napabuntong hininga ito, at itinaas ang hawak na basong naglalaman ng alak. Cheers! Anito kaagad ko rin namang itinaas ang hawak kong baso. So tell me right now. Muli kong saad. If you love your wife, you love her with all your heart. You should love her past. Mahalin mo siya kahit hindi ikaw ang unang lalaki sa buhay niya. Sarkastiko akong ngumiti. You're not in my situation, that is why you easily said that things. Mariin kong saad. I don't know how. I just want to be her first man in her life. Iba pa rin kapag ikaw ang nakona. Naimbir na ako nang bigla na lang itong hamalakhak. You love her body, not her. I mean, hindi mo mahal si Isabel. Hindi pagmamahal iyan, dude. Hindi mo hawak ang puso ko, dude. Hindi ko na rin napigilan ang pagtaas ng boses ko dahil sa galit. Alam ko sa sarili ko na mahal ko si Isabel. Akala ko ba nandito ka para humingi ng payo? Nakangising saad nito sabay lagok ng alak. Relax, huwag idaan sa init ng ulo ang lahat. Mapapasayo pa rin naman si Isabel, hindi pa huli ang lahat. Dahil sa sinabi nito, tila biglang kumalma ang puso at isip ko. Siguro kailangan ko nang umuwi ng bahay. Kailangan kong humingi ng tawad dito. Kailangan ko nang sabihin dito ang tunay kong nararamdaman, dahil hindi rin naman pala madali magtago ng damdamin. Alam kong hindi niya ako mahal, pero handa akong tanggapin ang lahat malaman lang nito ang katotohanan. Oops, where are you going? Takang tanong ni Dexter nang makitang bigla akong tumayo. Uuwi ng Cavite. Luluhod ako sa harapan ng asawa ko, at hihingi ng tawad. Napangiti si Dexter. Good boy. Mabuti naman at naisipan mo rin ang bagay na iyan. Anito sabay halakhak. Good luck. Sana mapatawad ka ng asawa mo, saad nito sabay tapik sa balikat ko. Halos paliparin ko na ang kotse ko, makarating lang ng maaga patungo sa Cavite. Mabuti at walang traffic, kaya mas mapapabilis ang pagdating ko. Pero bago iyon, bumili na muna ako ng mamahaling bulaklak sa isang mamahaling flower boutique. Mabilis akong lumabas ng sasakyan, nang sa wakas ay may park ko na ang aking kotse. Nakaukit ang malapad kong mga ngiti, habang nilalakad ang daan patungo sa may pintuan ng bahay. Good morning, sir. Bati sa akin ng isang kasambahay, na abala ngayon sa pagdidilig ng mga halaman. Good morning too. Where's Isabel? Pasensya na po, sir, pero wala na po si ma'am, malungkot na saad nito. Napawi ang aking mga ngiti, dahil sa narinig. Biglang may kabang bumalot sa puso ko. What do you mean na wala na siya? Umalis na po siya dito sa bahay ninyo, ilang araw na po at hindi na siya bumalik pa. Ano? Gulat kong tanong, saan? Bakit? Kandautal kong tanong. Hindi nyo na po dapat itinatanong kung bakit. Kayo po mismo ang makakasagot sa sarili ninyong tanong, makahulugang sagot nito. Natigilan ako at hindi naiwasang mag-isip. Marahil ay may punto ito. Siguro ako nga ang makakasagot sa sarili kong tanong, kung bakit umalis ang asawa ko sa poder ko. Marahil ay nasaktan ito, dahil sa pag-alis ko nang walang palm. Naipilig ko ang aking ulo. Bakit naman siya masasaktan sa pag-alis ko, hindi niya naman ako mahal. Wala po ba kayong ideya kung saan po siya nagpunta? Nanghihina kong saad. Bagsak ang dalawa kong balikat. Wala po. Nabalitaan ko pong pumanaw na daw ang kanyang ina. Ano? Gulat kong tanong. Hindi ako makapaniwalang tumingin dito. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon, mabilis kong tinungo ang kinaroroonan ng sasakyan ko, at pinasibad ang sasakyan.
Pagpasok ko pa lang ng bahay ni Daddy, ay isang malakas na suntok ang sumalubong sa panga ko, dahilan upang bumagsak ako ng sahig. Saang lupalop ka ba nang galing? What's wrong, Dad? Inis kong tanong habang pinipilit na bumabangon. What's wrong, ha? Sarkastiko nitong Saad. Hindi mo ba alam na wala na ang tita Regina mo? So totoo pala ang sinasabi ng kasambahay ko. Hindi ko maiwasang manlumo dahil sa narinig. Kaya nga po ako nandito, para kumpirmahin sana, kung totoong wala na nga siya, na kayo ko kung Saad. Condolence, Dad, sana huwag na po kayong magalit sa akin, mahinahon kong Saad. Paano? Paanong hindi ako magagalit sa'yo? Namatayan ng mahal sa buhay ang asawa mo pero nasaan ka? I'm sorry, Dad. Hindi ko po alam na wala na po si tita. Shut up. Paano mo nga malalaman wala ka? Galit pa rin na Saad ni Daddy sa mukha ko. Hindi mo ba alam, nawawala ang asawa mo? Pinuntahan ni Dana si Isabel sa bahay ninyo sa Cavite, at doon namin nalaman na iniwan mo siyang mag-isa doon. Nadatna ni Dana na umiiyak si Isabel dahil sa pagkawala ng nanay niya, pero wala siyang makausap at walang makakapagpagaan ng kalooban niya. Wala ka sa tabi niya. Galit na Saad ni Daddy. Muling pinuntahan ng kapatid mo si Isabel kinabukasan sa bahay mo, pero wala na siya doon, hindi na namin siya mahagilap. Anong klase kang asawa? Bagong kasal ka pa nga lang, nakikita ko na ang pagiging irresponsible mong asawa. Nanatiling tikom ang aking bibig, at hindi ko makuhang sumagot kay Daddy, dahil tama naman ang lahat ng sinasabi nito ngayon. Isa akong irresponsibleng asawa. Dahil sa sobrang frustrations, muli kong binalikan si Dexter. Nagtaka pa ito sa pagdating ko doon. Ano? Bakit ang bilis mong nakarating dito? Ano, okay na ba kayo ng asawa mo? Sunod-sunod nitong tanong. Give me a drink. A very hard liquor. Sa halip ay Saad ko, at walang palm na sumalampak sa malambot na sofa. Gusto kong isigaw ang lahat ng bigat na nararamdaman ng dibdib ko ngayon. Gusto kong umiyak pero hindi ko magawa. Here, si Dexter at iinabot sa akin ang kinuha nitong hard liquor mula sa ref. Tell me what happened. Isn't it obvious na walang nangyari? Inis kong Saad. I'm sorry, but why? Umalis na siya sa bahay, halos pabulong kong Saad, at saka inisang tungga ang laman ng bote ng alak. Hep, dahan-dahan, hindi yan juice. Natatawang kinuha nito sa akin ang hawak kong alak. Bumalik ako dito para uminom, at magpakalangu sa alak, tapos ngayon kukunin mo iyan sa akin. Inis kong turan kay Dexter. Give that to me. No, hindi solusyon ang paglalasing sa mga problema mo, dude. Why don't you find her? But where I can find her? Where do I start? Tell me. Kahit saan na pwede niyang puntahan, tugon nito. Wala akong alam kung saan ang maaari nitong puntahan. Simula nang makilala ko ito, ay wala akong ibang alam na pinupuntahan nito ng madalas ay SM malls. Mga kaibigan niya. Mga kaibigan lang ni Dana ang friends niya, at alam kong wala si Isabel sa mga ito, malungkot kong tugon. Aha, anito kaya bigla akong napalingon dito? Alam ko na. Saan? Kunot noo kong tanong. Malamang kasama niya si Rigor ngayon, mapang-asar na Saad ni Dexter. Wala sa sariling nabigyan ko ng suntok sa panga si Dexter. Parang nagpanteng ang tainga ko dahil sa narinig. Hindi ko gusto ang ideyang kasama ng asawa ko ang lalaking iyon. Ang lalaking kumuha ng bagay na dapat sana ay para sa akin lamang. Easy. Masyado kang hot dude. Natatawang Saad ni Dexter, habang hinihimas ang panggang tinamaan ng aking kamao. I'm really sorry, naguguluhan kong Saad. I understand, ani Dexter at tinapik-tapik ang balikat ko. Wala na rin akong nagawa, kundi ang pagpapukalango ko sa alak. Kung kailan handa na akong magkumpisal sa feelings ko sa kanya, ay saka naman ako nilisan nito. Wala akong ibang dapat sisihin kung hindi ang sarili ko. Hindi ko siya binigyan ng halaga bilang aking asawa. Pero kahit ganoon pa man, umaasa pa rin ako na babalik ito sa bahay, at kapag nangyari iyon, ay hindi ko na ito pakakawalan pa.